Okay, so we will tackle the cyclic ketones, then sample problems. This time, hindi ko sasagutan lahat yung sample problems kay it is for you as well to practice yourself. But you may also send me your answer ha, para ma-check. Okay. Now, sa cyclic ketones, ang sabi, dapat yung carbon sa cyclic ketone kay part sa ring, part of the ring. Okay? The parent name is derived by replacing the ending E of the corresponding cycloalkane with -one. So, medyo madali lang siya unlike the aldehyde na carbaldehyde tapos may cyclone pa. Okay. Ang sabi, dapat part daw siya ng, yung carbon, dapat part siya ng ring. So, unsay pasabot? Ano yung gusto niyang ipahiwatig? Ito. Okay, ganyan. Ang sabi, dapat yung carbon, part siya ng ring, right? Part siya ng ring. So, it could be like that or this, no? Either. Now, if makakita mo, what if makakita ako ng ganto hanira, no? What if makita ako ng nakaganto? Is ketone pa rin ba to? No, ketone pa rin pa. Usually, i-overthink na to na. Okay. Yes, ketone pa rin siya. But not cyclic ketone. Again, this is not cyclic ketone. This is not cyclic ketone. You will consider this kung ganito yung makikita mo. Ito yung open chain. Magiging open chain ketone na lang siya. So, i-apply mo yung mga na-learn natin sa first, no? Yung open chain na naming. Then, ito magiging, ano na lang siya agad. Magiging substituent. Okay. Now, the carbonyl. So, ang sabi dito, kung saan daw yung may ganto, Okay, example. Example, ganyan. Shibal man, ay. Okay. Example, ganyan. Ayaw magsulat. Example, ganyan. So, ito daw, consider na daw to as 1. Okay? 1. Ang sabi dito, again, the carbonyl of cyclic ketone is always number 1. Okay? The position of the functional group is not necessarily indicated. So, if mag-name ka, if isa lang yung carbonyl or isa lang yung ketone, it is not necessarily indicated. Masasabihin mo pa yung 1, no, in naming. Unless, kung madami. Okay, now let's apply that here. So first, dito muna, from easy to hard tayo. First, ang sabi, identify mo kung cycloketone siya. So, di ba, yung first, yung carbon niya is part ng ring. So, that is cycloketone. So, all you need to do is count. 2, 3, 4, 5, 6. So, that is cyclohexane, right? Pero, since meron tayong ketone, that will be cyclohexanone. No. Let's check. Tama ba? Yes, tama. Okay. Now, here, same lang here, same thought. Ang cyclopentane, magiging cyclopentanone. Okay, cyclopentanone. Now, what if meron tayong substituent? Meron ng substituent. So, dyan, mag-start na tayo mag-locate na naman. Okay? So, again, ang sabi, diretso daw 1 kung saan yung ketone. So, 1 siya, 2 na to. So, you will name this one as 2-bromo. Then, you don't need to locate the the 1, cyclopentanone. Pentanone, ha? Now, hanira, what if dalawa na, no? Sanin mo, ahaman mag 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, okay? Okay. Now, if dalawa na yung substituent, again, since bromo, right? If ever mag-alphabetical ta, naa sa una man Japon si bromo. So, dari ang tuyok. 2, 3, 4, 5. So, same lang. 2 bromo, then yung locant, 5-methyl cyclohexanone.
Cyclohexanone. Now, Hanira, what if merong other functional group? Ito na naman si alcohol, okay? What if meron? Again, pag substituent si alcohol, hydroxy siya. Hydroxy. If parent siya, datura siya mag-ol. Pero kung substituent siya, hydroxy siya. Okay, so 1, count the 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is cyclohexane. So, since natin ketone, so cyclohexanone. So, sa locant, auto 1 to. Again, pag alcohol versus ketone, mas hari-hari si ketone. So, siya ang masusunod. Siya ang 1, 2, 3, 4. So, the name will be 4-hydroxy cyclohexanone. Okay, 4. Now, here, Hanira, what if dalawa? What if nakapara yung, simple lang guys, 1, 2, 3, 4. So, 1, 4, cyclohexane dione. Again, hindi mo tatanggalin yung Baka kasi gawin nyo, gaya sa open, baka gawin nyo kayo 1, 4, dicyclo, no, mali yan ha, mali. Dapat 1, 4, cyclohexane dione. Okay, dione. Hexane dione. Okay, so same lang here. If ever naka ortho siya, 1, 2, cyclopentane. Again, i-keep mo yung alkane niya na name, then add di or the kung ilan, then own. Okay. Now, here. What if meron tayong alkene? Ito kasi guys, ang mahirap kay alkene. Maarte siya, need i-locate yung kung saan nagsimula. Again, ito 1, 2, 3. Okay? So, that's why meron tayong 3 cyclopentanone. Hindi na pentanone kasi nga meron tayong alkene. That is alkene. So again, rule sa alkene, need i-locate yung first carbon na nag-introduce sa functional group. Now, Hanira, what if mayroong aldehyde sa cyclo? Okay, don't overthink guys. Again, same rule lang if ever may aldehyde, this is aldehyde. You will prior the aldehyde. Siya yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, siya yung 1 natin. So, meron, si ketone, magiging oxo na lang daw siya as substituent. So, makakaroon tayo ng 4 oxo, then, again, yung cyclo. Guys, applicable pa rin dito yung yung naming kay aldehyde since siya yung hari-hari dito. Diba sa kanya, if ever directly attached sa isang cyclic, meron siyang carbaldehyde na gina-add, no? So, the name, dito ako kasi mahaba-haba. 4-oxo, cyclohexane, carbaldehyde. Let's check if tama. That's why connect dito guys. Diba sobrang haba? So like, oh my gosh. Nice na siya na password sa Facebook. Okay. So, yan, tama. Again, oxo, kasi nga, mas priority na natin si aldehyde at naging substituent na lang yung ketone. Okay? Okay. Now, let's try this practice problems. This time, I will no longer answer everything, guys. Okay? Para may time din kayo to practice, ha? Ano pa bang maganda sagutin? Okay, let's try answering 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, 8, 9. I guess that's enough. Tanggalin kasi. Okay, para 5, 5 tayo. Okay. First, here, naka-cyclic siya. Kasi directly attached yung carbon kay ketone, no? So, i-apply natin yung cyclic na rule. Again, ito yung 1, 2, 3, 4, 5. So, first, if ever, isa lang yung ketone, we don't need to locate it, right? So,
Naatay mga substituents na, ano yung mga substituents natin? We have mga methyl. Good thing, same lang sila. Then, apat pag yun. So, just locate them. That will be 1, ay charot, hindi 1. 2, 3, 4, 5, tetra. Okay? Tetra. Tetramethyl. Now, i-add na ba yung cyclo? No, kasi meron tayong alkene. Meron tayong alkene dito, don't forget. So, we will locate the alkene, ha? So, 2, 3, 4, 5 tetramethyl. Then, saan nga ba yung first carbon ng alkene? Nasa 2. So, 2, 10, 10, none. You can observe as N. 10, 10, none. Okay, let's try number 2. Okay. Sino yung parent dito? Yung nagko-contain ng ketone. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Either way or dito, same lang yan. Okay, 7. So, hep. So, atong gamitan si hep. Now, naatay other functional group, si alkene. So, again, priority sa locant kay kung saan mas duol si carbonyl. 1, 2, 3, 4, 5. So, that will be 5 heptene. Tapos, yung location ni, ni ketone, 2 on, 5 heptene, 2 on. Then, meron tayong substituent na methyl sa 6. So, we have 6 methyl. Ay, bakit nag-iba ka ng color? 6 methyl, 5 heptene, 2 on. Okay? Yan. Now, here's the number 4. Number 4. First, we will locate the parent. Natay mga alcohol here. So, putulin nyo na yung ugnayan nyo kay alcohol para dili libog. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, you will still use the hep. Ina. Then, we have solitaires na interruption. Okay. Then, meron tayong dalawang hydroxy. Hydroxy yan, ha? Then, ginablo ko siya, guys, para maalala nyo na hydroxy. Okay, ba kasi, okay, alcohol siya. Hydroxy, ha? Hydroxy, pag-substituent yung alcohol. Now, paano malalaman kung saan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Dapat kung saan mas malapit si ketone. No? Kung dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As you can observe, guys, diba, same lang na siya sa 4, either way. Pero, dapat, we will prioritize yung may substituent. Alangan naman na iwan mo to na wala namang mga nakalagay sa kanila, right? So, we will prioritize yung mga may substituent. If ever, ha, na parang same lang na kahit baliktarin mo, nasa 4 pa rin si ketone. Okay? So, here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mag-start na tayo, mag-numbering. So, 1, 1, meron tayong dihydroxy. Okay, may space ba ko pang name? Okay, ito na lang. 1, 1, dihydroxy. Tapos, meron tayong 3, methyl. Then, 4. Saan to si 4? Again, we need to locate kung saan si ketone. Always yan. Then 7, heptanone. So, yan yung name mo, guys. 1, 1, dihydroxy, 3, methyl, 4, heptanone. Okay? Isa pa man. Number 5. Let's try this one. Okay. Again, first, tignan mo, okay, may mga ibang functional group. Okay, para di ka maglibog.
na ay alkene ug na ay alcohol. Again, alcohol, hydroxy. Oh my gosh, ang haba na ng video. Hydroxy. Then again, number 1 lang to. 1, 2, 3, 4, 5. We will name this as, sige na kung akin. Hydroxy versus methyl. Mas mauna si hydroxy. So, 1. Ay, wala. Bakit 1? 2. 2. Hydroxy. Hydroxy. Tapos, 3 methyl. Methyl. Then, don't ignore si alkene ha. 2 cyclo. Cyclopentene. Pentene. Then, since di naman kailangan i-locate yung yung ketone, so pentenone. Okay, pentenone. Okay, let's try number 8. Here, number 8. Now, directly attached ba siya dito kay benzene? No, right? No. So, magiging, so, itong si benzene, magiging substituent siya. So, instead of benzene, magiging phenyl na lang siya. Okay? So, ang parent kay naaradari. 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4. Tama. Then, again, priority natin kung saan mas malapit. 4. That is 3 ha. 3. Okay. We will name this. Okay, name na natin siya. Dito guys, ito, methyl yan. CH3. Pag isang straight lang galit, methyl na siya. If ever makakita mong nakainga na, that is ethyl. Okay, so dalawang carbon. Okay. Now, we will name na. 3, 3, di. Kasi dalawa. Methyl. Tapos, yung isang substituent to ha. Substituent yan sila. 3,3-dimethyl. Sa baba na lang, okay lang. Basta, sa baba na lang. Tapos, phenyl. 1 phenyl. Kasi nasa carbon 1 siya, right? Phenyl. Then, we will locate. Kung si ketone. Pag open chain, susulat ko dito. Open chain. Kahit isa lang yung ketone dyan. Always locate, no matter what. Locate. Ha? Okay, pag open chain. Kahit isa lang yan. So, this will be phenyl, 1. Ilan yung carbon? 4. Butanone. So, yan yung name niya. Okay. Okay, last, meron tayong number 9. Now, here, mayroon tayong nakitang aldehyde. Therefore, ito yung priority natin. Ito yung first carbon, 2, 3, 4, 5. Now, I know, mag-question mo, ano wala di mong gilahos dari hanira? Why? Kay, gineglect niya si alkene. Di ba ang sabi dapat, it must contain the functional groups. So, gineglect sa parent lugar. That's why, dari ang parent. Okay? Dari ang parent. Wala na yung magtandog anak. Kay, ano i-name mo if na siya sa dari sa taas? Ano i-name mo? Sa 4. Example, pananglitan. 4, 5, 6. So, 4. Ano i-name mo dari? Kang kaning na double bond. 4 alkene, di ba? So, no. We will stop here. Here. So, ito siya, magiging substituent na lang siya. Okay? Substituent na lang siya. Siya ay a cell. Okay. Now, since ang sabi doon, pag aldehyde gali, mas hari-hari siya compare kay ketone. So, ang parent name will be pentanal. Pentanal. Okay? Pentanal. Then, you don't need to locate. Kaya naman siya always sa 1. Then, kani siya, mahimo daw siya oxo.
Since substituent na lang siya. So, still locate 2-oxo, bakit ba? 2-oxo pentanal. Then, napatay ethyl. No, napatay ethyl. Guys, actually, mali itong ginagawa ko. Always, pwede rin mo isulat sa tanan, no? Isulat sa tanan, ay ka mag-alphabetical. So, shortcut manggut ko kasi maglibog mo, ha? Buhata, isulat sa tanan, ay hadin ka mag-alphabetical. Okay? 2-oxopentanal. Tapos, nasa 4 si ethyl. So, ang name niya would be 4, 1, 2, 3, 4. Ay, buang. Hindi ko kabalog bilang. Sorry guys. Hindi ako marunong magbilang. I think pabalik muna ako ng silver. Okay. Sorry. Naglibo ko. 1. Carbon mang good ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, this will be 5. 5 ethyl. Tapos, naasa 4 di isoxo. I hope na pansin nyo yung mali ko. Ha? 4-oxopentanal. Tapos, mayroon palang hexene. Guys, sana you don't push me. I will do it again. Okay, naman din alkene. Okay. Mali nga talaga. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is hexene. Diba? Una pa lang, mali talaga ako. So, iwasan nyo kung anong nangyari sa akin. Hex. So, since naamay aldehyde, right? So, i-follow na to siya as parent. So, may mo siya hexenal. Now, question. Ano ni mo hexenal, not hexanal? Wait lang, guys. Okay. Okay. Sorry, guys. Gitawag mong ko. So, hexenal. Why? Kasi meron tayong existing na alkene dito. Kukonsider din natin yan siya. Okay? Kukonsider nato na siya. Now, how to really name this one? How to really name? So, 5, hexenal, tapos naatay 4. Okay, unahan na to si ethyl. Kasi dun talaga ako na Kasi kung ano-ano na pinanggagawa ko sa buhay ko. Tapos 4-oxo. This will be the final name. Okay? Yan ang final name.